yaman ng mga Emirati dito sa Dubai, hindi lang makikita sa nagagandahan at nagtataasan nilang mga building. Bakas din ito sa kanilang mga pananamit, lalo na sa mga babae. At ang isa sa mga in-demand na fashion designer dito sa Dubai na ang mga suki mula lang naman sa mga royal family ng Middle East. At bigating international celebrities, walang iba kundi ang kababayan nating si M5 Michael Cinco. Pwede ba namin makita kung ano itsura mo pag walang glasses? O, ang tanong, how much? More. Oh my God, More than dali ka that. na, uwi na tayo. Nakakatuwang makita yung kanyang pangalan, no? Michael Cinco, Dubai. Michael Cinco, thank you ha. Nagpapa-interview ka uli sa akin. It's an honor for me to be with you again. Sa kwartong ito, nakadisplay ang mga gawa niyang trahe de boda o wedding gowns. This is the room for bridals. This is the latest collection. Ang amazing. And if you can see, it's more on detailed embroideries, a lot of crystal work on it. Nakita ko yung skirt na yan dun sa suot ni Pia Wurtz pa Yes. during the Miss Universe Yeah. pageant sa Manila. At saka si Marian Rivera pala. Yes, it's very important for a designer to have his own DNA, like design aesthetic. You must have your own look that people will recognize. Yeah. Yung anak nung may-ari ng Swarovski, ikaw yung gumawa ng oo. gown. Viral din yung wedding dress niya. How long does it take para gawin to, It Michael? takes 1,000 of hours to finish it, just for the embroideries. At saka paggawa pa nito, sometimes it takes 2 to 3 months. Wow. Yeah. O, ang tanong, how much? Well, how much is how much? Ang minimum price ko sa wedding dress is 200 pesos. Pero paggawa pa rin kayo. Ha? So siguro to sabihin ko, mga 5 million to? More. Oh my More than God, dali ka that, na, uwi na yeah. tayo. Welcome to the couture world of Michael Cinco. Nandito naman sa kwartong ito ang kanyang couture pieces o yung mga damit na pinasadya talaga ng kanyang clients. This is made of liquid satin. Para kang nagdamit ng tubig. Now, ito na. Ipinakita rin sa amin ni Michael ang isa sa pinakamalaki niyang creation, ang robe na ito na mahigit 20 meters ang haba. Grabe, nakakamangha. So you can see a lot of Egyptian symbols and Egyptian hieroglyphs. Ang kanya raw inspirasyon dito, ang isa sa pinakasikat na reyna ng Egypt, si Queen Nefertiti. When the Egyptian government saw this collection, they invited us to go to Cairo to do the exhibition. It's a robe, so you just have to put robe it. lang. Yeah, it's a robe. Uy, Isuot mo kayo Ay, dali. suot ko, dali. Wow! Kanya-kanyang trip lang po yan. Ang ganda. What an honor. Nasuot ko yung biggest or one of the biggest heaviest gowns and also. heaviest na nagawa ni Michael Cinco. Bigat lang sa totoo lang. Sa aking mga kinasasakupan, nasaan ang sagala? Tara! At nandito na lang din tayo. Hindi ko pinalagpas ang pagkakataon na magpagawa kay Michael ng sarili kong Michael Cinco piece. Bigyan ako ng award dito sa Dubai. So, nagpagawa ako ng jacket lang over my dress. So, i-fit ko ngayon. Kinakabahan lang ako magkano kaya. Very classy. Ang ganda. O parang malaki masyadong sleeves. Liitan siguro konti. Parang lumit ka, ha? Pumayat daw ako sa sabi ni Michael Cinco. I will take that as a very nice compliment. What are the chances in one frame
Michael Cinco and Ezra. Anong meron ang Dubai na nandito kayong dalawa? We used to work as an in-house designer before we established our own business. You can create whatever you want, and there's no limit with the budget. When I arrived here, I'm victim of discrimination. But you know what's my secret? Ano? I kill them with my talent and kindness. Yeah, kasi ang Pilipino adaptable. Marami na ngang nabihisang malalaking pangalan si Michael. Mula nung una ko siyang nakapanayam, taong 2011. It was my first TV exposure. Ah, talaga? Yes. Wow. What an honor na kami yung nag-introduce sa'yo No, it sa was Philippine my TV. honor. Konting throwback lang tayo, Michael. Kwento mo naman yung iyong stint o yung iyong break na nakuha sa America's Top Model. This was my first ever Interview. And I'm so proud and I'm very grateful na ikaw yung, yeah. It's my honor, Michael. Ang nagstay sa akin na sinabi mo nung na-interview kita, When I was a kid, very ambitious. And mahilig ako managinip ng mga bagay ng gising. Ang feeling ko sa window na yun is French window. Yung dagat naman ng summer, ang ini-imagine ko is French Riviera. You know, sometimes when you grow up to a place na it's not really as grand as beautiful as I imagined. So your imagination run in wild abandon. Became creative without the resources. You make your own dreams. Dito sa Catbalogan, Samar, namulat sa simpleng pamumuhay si Michael. Panlima, sa 8 magkakapatid. Nung mga bata kami, wala kaming electric fan. Meron lang kaming ilaw. Lagi lang po kami naglalakad pag pumapasok sa eskwela. Wala kaming sariling bahay. Pero hindi raw naging hadlang ito para tahiin ni Michael ang kanyang pangarap na maging fashion designer. At ang kanyang naging first client, ang kanyang ate Myla. Nung mga bata po kami, pag naglalaro ng mga Miss Universe, siya po yung nagdadamit sa akin. Mga kumot lang po yun. O tuwing walang pasok, nandun sila yung mga kaibigan niya. Naggugupit-gupit po sila ng mga paper dolls. Every time na may mga sinasalihan kaming contest, siya yung gumagawa ng mga costumes namin. At an early age, very focused siya sa goal niya. Pero ang kanyang yumao ng amang si Benito, tutol daw sa pangarap ni Michael. Of course, when you're LGBTQ plus community. community, you always have problem with your parents when you're growing up. Pero ang kanyang nanay restituta, tanggap kung sino siya. Nung nagkolehiyo, hinabol ni Michael ang kanyang big dream sa big city. Nag-aral siya sa Maynila, nakapagtrabaho sa ilan sa mga hinahangaan niyang designer. Hanggang taong 1993, nakipagsapalaran siya sa Saudi Arabia. Culture shock ako doon. But being Filipino, I easily adapt to the culture. Pero ang kanyang big break nangyari nung lumipat siya sa Dubai taong 1997. I was assistant designer of one of the biggest fashion houses here in Dubai. And the first client that they gave me at that time was one of the royal families. Luckily, they like it. Dahil sa kanyang pagsisikap, ang pamilya ni Michael sa Samar hindi na ngayon nagsisiksikan sa kanilang tahanan. Pinatayuan kasi sila ni Michael ng mansyon na ang disenyo parang White House sa Amerika. Kamakailan lang, umuwi si Michael para makilahok bilang ermano sa taunang pista sa Catbalogan, Samar, kung saan ipinarada niya ang ilan sa kanyang mga obra maestra. Hindi rin daw kukupas ang kanyang suporta sa talento ng mga kapwa niya Pinoy designer. Katunayan, minsan pa siyang napag-usapan nung dinipensahan niya ang mga ito. Beautiful things in this world are not free. In other words, magbayad ka. Do you want to clarify Yeah, I just want to anything? clarify. May nakita kong isang famous influencer at saka famous celebrity na panay ang ano nila ng mga nabili nilang damit. So sabi ko, bakit itong mga celebrities at saka famous influencers, panay ang ano nila, pasikat nila. Pero bakit pag sa mga Filipino designers, parang ayaw nila magbayad? So the point was, hindi ka naiinis dun sa mga nagpapalibre. Yes, Ang yeah. naiinis ka Na na bakit? tinatangkilik nila yung mga Yes, foreign. that's true. It's okay, libre, if it's the Filipino designer who really wants to dress them up. I think
you have to value the Yes, craftsmanship yes, and the time of the Filipino designers. Hindi ko rin pinalagpas na itanong ang nasa isip ng marami sa atin. Bakit ka nakalagi daw naka-shades? I'm a very shy person. Pag maraming tao, pag nakita kanila ang laki-laki ng salamin mo, so hindi sila makatawad. Kasi pagdating mo pa lang, walang tawad-tawad dito, madam. So, bawal tumawad. Yun pala yun. Actually, the real reason, I think in 14 years ago, talagang I had a very severe vertigo attack na akala ko mamamatay na ako. Sabi ng doctor ko na, huwag ka daw masyadong sa mga maliwanag. Pwede ba namin makita kung ano itsura mo pag walang glasses? For how much? Hindi namin kaya yata. Meron kaming inihandang sorpresa para kay Michael. From the Philippines to Dubai with love. Please continue to be an inspiration and blessing to others through your generosity, kindness, and positive outlook on life. This is one of my best friends. Thank you for everything. I'm always here. I love you. O, di ba? Grabe din siya mag-emote. Michael, thank you for everything. I love you, anak. Social dyan si mother. Nakasalamin. Ginaya ka niya. Bigay ng mami mo. Oh my Rosary. God. Thank you so much. You know what? My mother is very religious. She's the one who taught me to believe in God, to always have big faith. Oh, thank you so much. Naiyak naman ako. When you don't have really the means in life, what you have to do is to just pray. And I'm very glad my mother taught me that. What if in Catbalogan or somewhere in Samar, may batang katulad mo noon? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Anything in this world is possible. Kahit saan ka galing, if you believe that you can make all your dreams come true if you work hard, then dreams will happen. To dream your impalpable dream. Thank you, Michael. Maraming salamat. Thank It's you always so much. a pleasure. It's really an honor for me to be interviewed again, and I'm so blessed because you're the first ever who trusted me. You're the first show who ever interviewed me when I was still unknown at that time. Kasi deserve Because mo naman of yun. you. Watawat ng Thank you so Pilipinas, much. minawagayway mo. Hindi na lang dito sa Dubai, kahit na sa Amerika, sa Hollywood. Proud Always of you. proud to be Filipino. Yes. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.